Hello everyone! Welcome po ulit sa aking channel. Ito po ang Engineering Life 101. At ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano tayo gumamit ng slicer sa Excel. So dito po, meron po ulit akong data na na-prepare na. Ito po yung lagi kong ginagamit na data dun sa aking mga nakakaraan na vlog. So, simulan ko na po yung aking tutorial. Okay, so ito po, ang gagawin lang po natin, click lang po natin yung insert. And dito po yung slicer niya. Ngayon, para po ma-activate yung slicer, gawin lang po muna natin ito na table. So, pwede po tayong mag-control T dito. Yan, para po sa shortcut. Or, pwede naman po natin, pwede tayong click sa insert and then table. So, so converted na po siya sa table. At ang next po natin ay gamitin na po natin ang slicer. So, yung slicer po para hindi na po tayo mahirapan na mag-filter. For example, gusto po natin malaman po yung nasa group 1 nitong ating data. So, dito po gagamit po tayo ng filter pero hindi po siya masyadong applicable dahil hindi siya masyadong visible na one click po. Hindi kagaya po ng sa slicer kapag nag-insert po tayo, naka-organize na po yung ating kailangan na data. So, insert lang po natin. Andito po yung slicer. And then, hanap po tayo ng applicable po na pwede nating magamit. So, pwede tayong gumamit ng sales personnel, group, municipality, and year. Pwede rin po yung month. And month. So, tingnan po natin. Click po natin, and then, okay. So, pwede po tayo dito po sa slicer, pwede po natin siyang i-format. Pwede natin gawing dalawang column. At i-format po natin yung kanyang height. And then, dito po sa sales personnel, pwede tayong maggawa po ng column niya. Medyo madami po siya, kaya kung konti lang naman po ang ating mga sales personnel, pwedeng hindi na po natin, pwedeng gamitin. Pero kung ganito po kadami, pwedeng tanggalin na po natin siya. Delete na po. So, punta po tayo sa, ito yung municipality. Pwede natin gawing dalawang column. Okay. So, sa month naman po, pwedeng extend po natin siya para yung parang mukha po siyang one row lang. At pati rin po yung kanyang month or year. And so, pwede natin siya okay.
So, pwede rin po natin baguhin yung color niya. Click lang po tayo dito, Control A. And then, yung slicer po, pwede pong mabago yung kanyang color sa kung anong gusto yung color na nandito. And ngayon, pwede po natin try ang ating slicer. So, tingnan natin sa 2015. So, lahat po ng 2015 na year ay lalabas po dyan. 2017, 2016, 2017, 2018. Ngayon, kung gusto nyo po, at pag nakita nyo po siya, ay meron pong malabo po yung mga dates dito, and ibig sabihin po, 2018, Feb and March lang po yung meron po na sales po dyan, na record. So, hindi mo nyo po sa 2018 po, hindi nyo po makikita yung ibang month po dyan. So, yung 2015 po, ayan lang po yung active na mga month. So, yung April po, yung nakamalabo na font ay hindi po siya, ibig sabihin wala pong data. Okay. So, pwede po naman natin siyang i-edit kung ayaw po nating makita yung mga malabo. So, pag wala pong data, show items with no data last. So, pwede po natin gawin yun. And so, lahat po meron. I-click lang po natin lahat. Okay, hide po natin yung items with no data. So, diba sa 2015, hindi nyo na po nakikita yung may mga okay, ganyan po. So, kung ayaw niyo po maipakita yung yung mga data na ay mga month or municipality and group na walang data. So, click nyo lang po at right-click nyo lang po yung slicer nyo, and sa slicer setting, hide items with no data. So, para hindi po siya, hindi nyo po nakikita yung mga malalabo na font. Okay, so yan lang po yung aking tutorial. Sana po may natutunan po kayo ngayon dito sa Engineer Life 101. Bye everyone! God bless!